Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Gusto mo bang maging malusog sa buhay? Kung gusto natin maging malusog sa buhay, isang paraan ay kumain ka ng tama. At sa akin, hindi lang yung kumain ng tama, kundi kuminsan ako ay nagkakaroon ng tinatawag na intermittent fasting. Yung dinidelay mo yung iyong pagkain ng 12 hours, 16 hours, ganyan, na hindi ka kakain, tubig lang. Dahil gusto kong maging malusog. Gusto kong yung physical na katawan ko ay nasa maayos na kalusugan. Ngunit kapag ako ay nagugutom, kailangan ko pa rin kumain ng healthy foods na tinatawag. Kaya lang, kung ang focus ko lang ay dun sa aking physical na katawan, parang laging may kulang. Laging may kulang. Oo nga't malusog ako sa pangangatawan. Kaya lang, sa looban, sa loob ko, sa aking puso, sa aking isipan, walang kapayapaan. Walang, hindi, parang may kulang. At isa sa mga natutunan ko ay kailangan ko ang presensya ng Diyos. Kailangan kong manalangin, kailangan kong magbasa, kailangan kong makinig, kailangan kong magsimba, kailangan kong gawin yung mga bagay na nagpapalapit sa Diyos. Bakit ko gagawin to? Para maging balanse ang aking buhay. At pag meron ang Diyos, nagagawa ko ang pinapagawa ng Diyos, merong nararamdaman ko na ako ay nasa tamang kalusugan. Hindi lang physical, pati ang spiritual. Pati ang spiritual. Sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na matapos nga magmilagro ang Diyos, magpakain ng libo-libong tao, aba, yung mga tao humingi pa uli ng himala, ng tanda, gaya nung nagpaulan ng mana ang langit para may makain sila sa disyerto. Ngayon, hiningi din nila kay Jesus. Sabi ni Jesus, ako ang tinapay. Ang sino mang lalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw. Ito palang sekreto sa buhay na kung gusto natin yung merong kapayapaan sa buhay natin, sa puso natin, meron ba yung kaganapan na hinahanap natin? Meron yung balanse sa buhay na kahit may pagsubok, may mga problema, kalmado ka lang. Yung bang at peace ka lang na tinatawag. Dahil kung ang Diyos ay kasama natin lagi, siya ang tinapay natin lagi, siya yung ating nilalapitan lagi, ay siguradong bubusugin niya tayo spiritual. Bubusugin niya tayo spiritual. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa atin ngayon, na hanapin natin, unahin nating ang paglapit sa Diyos. Ano man ang pinagkakabalahan natin sa buhay, sa trabaho man, sa pamilya man, sa negosyo man, o anumang activities na ginagawa natin, o wala kang ginagawa sa ngayon, isama natin ang Diyos. Hanapin natin siya, lapitan natin siya, at ito na yung panahon para magkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay natin kung hinahanap natin yung tama at totoong kalusugan, hindi lamang physical, kundi sa kabuuan ng ating buhay, matatagpuan lang naman natin kay Jesus. Kaya kapatid, unahin natin ang Diyos. Ito ang hamon niya sa atin ngayong araw na ito. So kung nagustuhan po natin ang ating reflection, ay bahagi natin, punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo, sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.